Magandang umaga sa lahat. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibini, maaari mo ang pangunahan ng ating panalangin sa araw na ito. Maraming salamat, Binibini. Bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, may inihanda akong layunin sa araw na ito. Pakibasa nga, Binibini. Napapaliwanag isa-isa ang mga instrumento o kagamitan sa pagkalap ng datos. Naibibigay ang mga iba't ibang instrumento o kagamitan sa pagkalap ng datos. Nakakabuo ng sariling refleksyon tungkol sa paksang tinalakay. Ngayon, class, bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, mayroon akong hinahandang isang aktibidad na pinamagatang Make a Question. Papangkatin ko ang klase sa dalawang pangkat. Ngayon, may bibigay akong larawan na kung saan gagawa kayo ng tanong. At ang unang pangkat ang gagawa ng tanong at ang pangalawang pangkat naman ang sasagot sa tanong. Yan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gawin ito. Okay, class, base sa aktibidad na ating ginawa, tiyak ko na mayroon na kayong idea kung ano nga ba ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito. O Binibini, ano nga ba ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito? Tungkol po sa mga instrumento o kagamitan sa pagkalap ng mga datos. Tumpak, bigyan ng 3 bagsak si Binibini. Okay, class, manatili sa pangkat. Dito ay mabibigyan pa kayo ng idea kung ano ba talaga ang mga instrumento o kagamitan sa pagkalap ng datos. Binibini, maaari mo bang basahin ang ating panunto? Ayusin ang pagkasunod-sunod ng mga salita sa loob ng word webbing at magbigay ng paliwanag kung bakit ganon dapat ang pagkasunod-sunod. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gawin ito. Ngayon, class, ating tatalakayin ang mga instrumento o kagamitan sa pagkalap ng datos. Binibini, maaari mo basahin ang unang bilang? Mga kaso ng mag-aaral. Ito ay kalipunan ng mga malalim na paglalarawan, isang proseso, karanasan o istruktura sa isang paaralan na tumutugon ng tanong na ano at bakit, mula sa pinagsabihan ng quantitative tulad sa survey, paggamit ng statistika at iba pa. Ang qualitative tulad ng panayam, pakikipagkwentuhan, pag-aanalisa ng datos at iba pa. Salamat, Binibini. Sa mga kaso ng mag-aaral, dito sinisikap natin na tugunan ang tanong na ano at bakit. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawa. Binibini, maaari mo bang basahin? Checklist. Ito ay talaan ng mga kriteriya na masusuri kung mayroon nawala o makapagbibigay ng espasyo para mga komento sa pagmamasid, pagtataya ng tao o bagay. Maraming salamat, Binibini. Ang checklist, ito ay nagbibigay ng gabay sa pagsasagawa ng isang gawain. Ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong bilang. Binibini, maaari mo bang basahin? Transcription ng panayam. Ito ay mga datos mula sa panayam sa isang importante na maaaring isahan o maramihan sa tulong ng pagtatala ng pagvideo o pagre-record nito. Aming salamat, Binibini. Ang transition ng panayam dito ay nagbibigay ng mga katotohanan o mga ebidensya na kung saan ay makatotohanan ng ating pananaliksik. Ngayon ay dadako tayo sa pang-4 na bilang. Binibini, maaari bang basahin? Tala ng kinalabasan ng pangkatang interaksyon. Ito ay tala mula sa ginawang malayang konbersasyong kinatampukan ng mga pagsasama-sama, mga inimbitahang kasangkot sa pag-aaral sa pangunguna ng mananaliksik. Maraming salamat, Binibini. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-5 bilang. Tala ng pagmamasid. Ito ay mga nakalap na datos sa pamamagitan ng pagmamasid ng tuwiran o dituwiran sa isang tao. Maaaring batid niya man o hindi, ay nagaganap ito sa kanya. Ito ay sinasagawa sa loob ng mahabang panahon at inaalisa sa tulong ng mga sumusunod na mekanismo. Una, ang deskriptibo o pagtatala ng mga namasid at ang pangalawa, ang inferensya o pagtatala ng mga namasid ayon sa paghihinuha mula sa paggalaw ng katawan at pag-uugali ng minamasid. At ang pangatlo po ay mapanuri o paghihinuha sa ikinikilos at pag-uugali ng kinakapanayam.
Maraming salamat, Binibini. Sa madaling salita, ang tala ng pagmamasid, dito natin na nailalagay lahat ng mga impormasyon na gusto nating malaman sa ating pananaliksik. Ngayon, class, batid ko ay naintindihan nyo na ang ating talakayan. May tanong ba sila? Wala po. Okay, ngayon ako naman ang magtatanong. Class, mananatili sa pangkat, ngayon ay gagawa tayo ng aktibidad na kung saan ay papangkatin ko ang klase sa dalawang pangkat. At ang lamang kayo ng dalawang instrumento o kagamitan sa pagkalap ng datos. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gawin ito. Magsimula na. Class, ay kukumuha ng isang malinis na papel, ngayon ay magkakaroon na tayo ng isang pagsusulit. May natutunan kayo sa araw na ito. Ngayon, bago magtapos ang ating klase, may hinanda akong isang kasunduan.